News Primetime. Sa ating unang balita, nagbuga ng ash plume sa Bulkang Kanlaon kaninang hapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nag-alboroto ang bulkan kanina 4:38 ng hapon at nagtagal ng 3 minuto. Inabot ng 2,000 meters ang dark gray eruption plume na ibinuga nito bago lumiko patimog kanluran. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan kung saan bawal pumasok ang mga residente sa loob ng 4-kilometer danger zone at bawal ring magpalipad ng kahit anong sasakyang panghipapawid malapit sa bulkan. Hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong ang dating presidente ng South Korea na si Yoon Song-yeol dahil sa pagdeklara niya ng martial law sa bansa noong 2024. Nagdesisyon si Presiding Judge Chi Kwi-yeon ng Seoul Central District Court na malinaw ang intensyon ni Yoon na mapatigil ang operasyon ng National Assembly at arestuhin ang kanyang mga kalaban, kasama na ang pangulo ng kanyang dating partido na si Han Dong-woo. Nagsampa na ng reklamong election overspending at perjury sa Commission on Elections si Pasig City Mayor Vic Soto laban sa dating katunggaling si Sara Diskaya ngayong araw. Sa Adi Soto lumabag sa mga panuntunan ng COMELEC ang kontratista sa tamang paggamit ng campaign funds. Hindi rin umano tugma ang mga impormasyong isinumite ni Diskaya sa COMELEC, dahilan para idagdag ang perjury sa mga kasong isinampa ng alkalde. Maaring magresulta sa disqualification at kasong kriminal ang kandidatong madidiskubreng nakilahok sa election overspending. Pinangalanan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang susunod na pinuno ng National Bureau of Investigation. Si Melvin Matibag ang papalit sa officer in charge ng tanggapan na si Lito Magno. Si Matibag ang kasalukuyang ang dating Secretary General ng PDP Laban at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inarang nakababatang kapatid ni King Charles III na si Andrew Mountbatten Windsor sa kasong misconduct in public office ngayong kaarawan niya. Hindi sumagot ang prince sa mga aligasyong lumabas kaugnay ng Epstein files, ngunit dati nang pinabulaanan nito ang anumang bintang laban sa kanya. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang nakatatandang kapatid sa pagkaaresto ni Windsor. Ngunit nagsabi ito na dapat ipaubayan na lamang ang kaso ng kapatid sa batas. Naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Naga City Mayor Leni Robredo sa pag-iinspeksyon nito ng proyektong Oplan kontra Baha sa Sabado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang impormasyon kung mag-uusap ang dating magkatunggali tungkol sa 2028 presidential elections. Hindi sasali si Pope Leo XIV sa Board of Peace ni US President Donald Trump ayon sa Secretary of State ng Vatican na si Cardinal Pietro Parolin. Pinamumunuan ni Trump ang komite na naglalayon na maging isang global peacekeeping body mula sa una nitong layunin na pasinayaan ng pagbangon ng Gaza. Ayon kay Parolin, nagulat sila sa plano at kinailangan munang iresolba ang mga kritikal na issue. Saad niya, isa sa mga ikinababahala ng Vatican ay ang mas mataas na katungkulan nito sa United Nations na nangangasiwas sa international crisis response. Inutusan ni Pangulong Marcos si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na bisitahin at inspeksyonin ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea para mapabilis ang development sa lugar. Direkomenda na ng DPWH sa patuyuan ng KIG ng pantalan at runway para mapadali ang transportasyon sa lugar. Sa ating balitang pampalakasan, pasok na si tennis star Alex Yela sa quarterfinals ng Dubai Tennis Championships matapos tapusin ang 7-match winning streak ni Sorana Cistella ng Romania sa score na 7-5, 6-4. Susunod niya makakatunggali ang dating doubles partner at world number 4 na si Coco Gauff mamayang 11:00 ng gabi. At sa ating bagong segment, inaabangan ko, actually, alam niyo naman inaabangan natin ang mga balita
na ipapalabas sa mga broadsheet at dyaryo bukas. Kung puwede lang natin mapakita, BTR, charot. BTR, roll it! Hanap tayo ng ano, ng Manila Bun. Kasi meron daw. Nakaka-excite yung ano, yung bullet. Paano ba natin guys show? Guys, meron ng ano, meron ng development sa Epstein Files na ayun nga naaresto na si Prince Andrew. Tapos birthday pa niya. Imagine nyo, birthday, inaresto kami. Wow! Ano daw? Happy birthday daw sa Zelda. Happy birthday sa Zelda, Prince Andrew. Ex-Prince Andrew. Um, Andrew Mountbatten Windsor, happy birthday sa Zelda! Ayan o, may birthday cake ka na. Nakakulong ka pa! May posas yarn. May posas ba or pasas ba? Ganun ba? So ano na be? Ano na? Inaabangan natin yung ano yung inaabangan natin yung pinaka ano, yung broadsheet. Kasi nga ika nga nila ido-dog show kasi. Eto na, last pa, sige, pwede na tayong magkomentaryo sa ating mga balita ngayon. The papers, the files! Oo, that's what I was aiming for talaga. Pero sige, this is ano naman. This is just but a fun, this is but a fun, ano naman, fun broadcast. Kahit medyo seryoso tayo dito, pero sige. Ayan, ayan na pala. Na ba yun? Tingnan nga natin. Medyo maglo-load pa sa akin ang ano, ang Hoy, ba't yan? Oh my God! Hoy, ba't yan? Hoy, ba't yan? Bakit yan yung nandyan? Yan yung Q-sheet! Yan yung Q-sheet natin, te! Ba't yan yung naka-display? Hindi na ako naka-ano sa current ano, instance. Sana kaya pa ng ano natin yan, no? Sana kaya pa ng ating here's the thing about, kain na podcast. I don't want out of show entertainment news. Seryoso, di ako like, ano, parang the vision kasi what go here sa revival ng KNP is, have like a more straightforward approach. So mostly international, national news, mang relevant ba? Yung parang pinaka-relevant na mga stories yung talagang i-display for the particular broadcast. Yun kasi talaga yung ano ko. And yes, parang medyo ano nga siya, like, siguro at first, ano, and I mean, we can, ano naman, but I think it's hard to produce a weather segment. I feel like mahirap siyang i-produce. Ma it's so it's so in it's so in graphics intensive kasi. Ayun.
graphics na baka hindi kayanin. Sa Pag-asa via their FB page, I mean, maybe. I can't really handle um I- hindi ko rin kaya kasi. Ayan. Ah, um, sige, magbabasa ako ng panahon para bukas. Okay na yan. Pag-asa. Maganda na tayo ng panahon bukas since patapos na rin naman tayo. Ayan, wait lang. Hello. At same Hello. Medyo lag ka pa rin, Mido. malag ka. Okay, Paputol-putol ka. sound check. Sound check. Iyon lamang ang ating balita sa ngayon. Yan. Closing na. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Manatiling natutok sa Cool News at TGON Cool FM para sa pinakauling updates. Ako si Mida Rita Chebana. Magandang gabi. Ang oras natin, 10:00 ng gabi.